date loan application na legit, hindi nangaharas at hindi rin makulit pag malapit na yung due date natin. Tamang-tama ako, naghahanap ka nga ngayon ng mauutangan online na ayaw mong hinaharas ka yung mga contacts mo, ayaw mo na sobrang daming tawag pagka malapit na yung due date mo, at syempre hindi sobrang taas yung interest, ay ito na yung video na para sa'yo. Dahil based on my experience, ay okay din yung mga agents dito. Kaya yon, simulan na natin. Congratulations nga pala dito sa may nanalo sa aking 100 Gcash pang load na giveaway. Dahil lagi nga siyang active tuwing mag-upload tayo dito sa YouTube. Ayan, kaya kayo mag-like, share, and comment na din kayo kada upload natin. Dahil baka kayo na yung susunod na nandito sa may pinaka most active subscriber natin sa Community Spotlight. And huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa my YouTube channel ko. And kung nakikita nyo nga pala itong aking super ganda at aesthetic na background, so makikita nyo yan dito sa my link sa baba. Maraming kulay ito at marami ding design. Perfect to kung kayo ay aspiring vlogger, content creator, and affiliate. O diba, napaka-cute. Unahin na nga natin itong Revi Credit na makikita nga sa may CIMB Bank na application sa Play Store and sa App Store. So yan yung pinakauna natin, ang Revi Credit. Last 2025, meron na din ako nagawang compilations ng mga legit loan apps na walang harassment. Pero yung iba nga doon is tinanggal ko na dahil meron talaga ako mga na-experience na grabe kung makapang harass din kahit na legit. Dahil kahit na SEC registered, meron at meron pa din talaga mga nakakalusot na grabe kung makapaningil. Kaya dito, meron tayong dinagdag at meron din tayong inalis nung nakaraan. So disclaimer lang, yung mga babanggitin ko dito is nasa sa inyo pa din yung 100% decision kung a-applyan nyo ba or hindi. Ang mahalaga ay, alam nyo na kung ano yung sa tingin nyo ay makakatulong sa inyo once na kayo ay mangailangan in the future. Kaya ayan, pagka walang pambayad sa nakitang due date, at kung hindi swak ang loan details, loan terms and conditions, wag pong ipagpatuloy yung pag-a-apply. Ayan, maliwanag tayo dyan para iwas sakit ng ulo. And always be a responsible borrower. So dito nga sa may Revi Credit, nagawat ko na din to ng video at first time guys, pinautang nila ako ng 15,000 pesos. O diba? So ito yung pangalawa sa may loan applications nga na nautangan ko online na malaki agad sa unang try. So dito nga 15,000 agad, pero good for 1 month lang siya babayaran. So makikita nyo yung Revi Credit dito sa may pinaka CIMB Bank na application na madadownload sa Play Store and sa App Store. Meron din akong tutorial dito sa YouTube channel ko kung ano yung mga sinagutan ko para sa may mas detalyado nga na explanation. So, panoorin nyo na lang din dyan. Pero dito nga sa Revi Credit, napakabongga dahil up to 250,000 yung pwede natin ditong ma-loan. At meron ako dito ang 3% na interest rate per month. O, di ba napakaliit na. And pwedeng mangutang yung 21 to 65 years old. So, mangutang lang kayo kung talagang super kailangan, pagka panluho lang or pagka hindi naman mahalaga yung pag-uutangan mo or yung paggagamitan mo ng uutangan mo is wag nyo na lang ipagpatuloy. And dito nga, possible na hindi ka din ma-offeran agad, lalo na kung first timer ka pa lang. Pero ang mahalaga, alam mo na super legit to. And super baba din ang interest. So ako yung ginawa ko para mas ma-offeran ako ng mas mabilis ay dito sa may Gcash natin, sa Gcash application natin, di ba meron diyang G-Save. Kung saan magsasave tayo ng pera doon. And sa G-Save na yon, may makikita kayo dyan na CIMB. So mag-save lang kayo ng mag-save ng pera doon sa may CIMB. Ayan, mag-deposit kayo, mag-withdraw kayo. Kahit na maliit na halaga lang. Kasi ako, yun lang yung ginawa ko hanggang sa in-email na nga nila ako na qualified na ako for Revi Credit. Kaya yon 15,000 agad-agad yung na-offer sa akin at na-loan ko nga agad-agad. O diba, napaka-nice. Kaya kung ako sa inyo, hindi man kayo ma-offeran agad-agad, ang mahalaga, alam nyo na legit to at pwede nyo tong matakbuhan. Ngayon pa lang, mag-save na kayo dito sa CIMB dahil one step nga din yun na makita nila na ikaw ay interesado sa kanilang application, na active user ka na kanilang application hanggang sa ma-offeran ka na nga nila. So, yun yung number 1 natin. At ang pangalawa natin, walang iba kundi ang kapartner niya, ang Revi Personal Loan na makikita din sa CIMB Bank na application. Dito naman, mas bongga dahil ang
unang ipinaloan nila sa akin ay tumataginting na 30,000 pesos. Yes, 30, not 1, 3. 30,000 agad-agad. And hindi lang siya isang buwan babayaran, kundi 12 months to pay. Napakabongga, di ba? At mas maliit ang interest dito. Dahil meron lang naman ako ditong 2.75% na interest monthly. O di ba, napaka-nice talaga. Kaya, kung kayo lalo na mayroon kayong trabaho, mataas ang chance nyo na maaprobahan dito. Dahil dito nga pala is, kailangan dito sa Revi Credit, meron kayong at least 10,000 gross monthly income. Dito naman sa may Revi Personal Loan, kailangan meron kayong at least 15,000 na gross monthly income. And dito is, kailangan nga din pala ng payslip or certificate of employment. Kasi bank nga siya. Na pagka okay ka sa mga requirements nila using your phone and internet, one valid ID, talagang mapapautang ka nila ng super bongga. And dito, up to 1 million ang pwede nating mautang. O di ba? Pwedeng-pwede na natin tong panggamit, pang business, pampaumpisa ng ating grocery store, Pero dito, hindi siya buong matatanggap dahil may mababawas na 450 pesos para sa life insurance. Sa may Revi Credit naman, walang makakaltas. At ang pangatlo na nga natin na walang kulit, hindi ka ite-text ng ite-text. Kagaya ng Revi Credit at Revi Personal Loan, walang tumawag sa akin dyan na sobrang dami. Talagang pure email lang na malapit na yung due date mo, na ito na yung billing statement mo, yun lang. O di ba? So dito naman, ang pangatlo natin walang iba kundi ang Cashalo or Cashalo. Naginiwan ko nga din ng step-by-step kung paano mag-apply at kung ano yung mga frequently asked questions sa kanila. Lahat na kailangan yung malaman about dito sa may application na Cashalo, nandito yan sa YouTube channel ko, panoorin nyo lang. And dito nga sa may Cashalo is buo natin siyang matatanggap at pwedeng bayaran ng 14 up to 45 days. Ayan, more than a month na. At wala nga ako dito natanggap na sobrang daming tawag. And dito naman, meron siyang 0.5% na effective interest rate daily. At currently, nagpapaloan sila ng up to 13,000 pesos. And dito naman sa may Cashalo, konti lang din naman yung mga sasagutan. Kung hindi pa kayo nakakapag-update ng application nila, kung nakapag-download na kayo way back 2025, I suggest i-download nyo yung application nila. Dahil meron nga mga pagbabago doon sa loob ng kanilang application, doon sa features ng application nila. Kaya okay na okay din ako dito sa My Cashalo. Kung na-try nyo na yung mga nasabi ko dito na 3 loan applications, comment down below kung ano yung experiences nyo sa kanila para mabasa ko nga at mabasa din ng mga manonood pa. At ang pang-apat na nga natin ay walang iba kundi ang kaka-approve lang sa akin nandyan sa YouTube channel ko. Ang TikTok Cash Loan. Dito sa may TikTok Cash Loan, matagal na tong feature ng TikTok application. Kung hindi nyo pa alam, baka alam nyo lang TikTok Pay Later. So, meron silang TikTok Cash Loan and baka hindi nyo alam, may offer na pala sa inyo. Panoorin nyo yung video ko dito sa YouTube channel ko para sa may step-by-step na din and kung saan ba makikita yung feature na to. So, dito sa TikTok Cash Loan, na-offeran ako ng 5,000 pesos agad-agad at walang bawas. Pwede tayong makaloan dito ng up to 50,000 pesos. And meron dito sa aking tumawag mga 1 beses or 2 beses lang pero hindi siya umaabot ng 10 missed calls before due date. So, ayun, 1, 2 tawag and okay kausap yung mga agents dito. Tatanungin lang kung kailan ka magbabayad, kung anong payment channel yung gagamitin mo. So, dito maggagaya ka lang ng isang valid ID mo dahil meron ka din ditong sasagutan pero super konti lang. Lalo na kung meron ka naman ng account sa may TikTok Pay Later mo. Pero, make sure lang na hindi ka nagpapa-overdue sa TikTok Pay Later mo dahil baka matagalan ka na ma-offeran dito sa may TikTok Cash Loan. So, yan na nga ang pang-apat natin. At ang pang-5, syempre, hindi pa din ito mawawala dahil super legit and mga okay kausap yung customer service dito. Or yung mga agent din dito. So, ito ay walang iba kundi ang Tala loan application na legit at pwede itong bayaran ng 15 up to 61 days. And 25,000 pesos, yung pinaka-maximum dito na pwedeng ma-loan and na-reach ko na nga yung pinaka-maximum na pinapa-loan nila. And dito nga, mas maaga mo siyang bayaran, mas maliit yung madadagdag sa'yo na daily service fee. At mas mahaba yung pinili mo na pagbabayaran, syempre mas malaki yung aabutin nun na
interest or fees. Kaya kung ako sa inyo, pag na-offeran kayo ng malaki, syempre utangan nyo lang kung magkano yung kailangan nyo and huwag nyo piliin yung sobrang haba ng pagbabayad dahil mas malaki nga din ang aabutin ng tubo. So dito, sabi nung iba, hindi na to buong matatanggap. Pero ako, I strongly disagree dahil buo ko siyang natatanggap kapag ang pinili nyo na disbursement payment or disbursement channel ay ang Maya. Ayan, kung meron kayong Maya application, yan yung piliin nyo dahil zero fees dyan, walang makakaltas. Buong-buo mo siyang matatanggap. And meron nga itong one-time processing fee na 3.99 to 11.99% with daily service fee na 0.30% to 0.43%. So kung meron man kayo ditong na-overdue, kung ako sa inyo, bayaran nyo dahil super legit and maaasahan naman itong si Tala. At ang pang next na nga natin ay ang Maya Easy Credit na makikita nga sa may Maya application. And hindi makulit dahil hanggang ngayon, up to now, 2026, maaasahan pa din to and segundo lang pasok agad to sa Maya wallet mo. At pwede mo na nga agad-agad ma-transfer sa may GCash wallet mo. O, diba? And dito, ang pinaka-maximum na pwede ko na ma-loan is 14,500 pesos. At super liit lang din naman ng interest. And pwedeng ma-loan dito is up to 30,000 pesos. Yun nga lang, tumataas ang service fee dito. Ayan, depende sa may account natin. Dahil ako nga ngayon is may 5.99% na service fee. And dito, may grace period ka pa. For example, ika-15th day, nag-fall na dapat nung day ka na yun magbabayad. So, meron ka pang grace period na 15 days. After nga nung billing end date mo, so after nung 15 days, meron ka pang another 15 days. So, meron naman dito 0.17% na penalty fee pagka na-late ka ng pagbabayad. And dito, never ako dito naka-experience nga na merong nakatawag sa akin na sobrang dami. So, wala ako dito natanggap na sobrang daming missed calls. Ayan, pure email lang. And okay, kausap yung mga agents din dito. Ayan, based on my experience. So, kayo, iba-iba naman yung experience natin. Please comment down below kung ano yung na-experience nyo dito. Maganda man or hindi, please comment down below. And para mas mabilis ka ngang ma-offeran dito, kailangan active user ka ng Maya application. Dahil dito, pwede ka ding magbayad ng bills, mag-buy load, mag-transfer nga ng pera sa ibang bank, mag-pay ng QR, so marami din. Kaya para mas mabilis kang ma-offeran dito, gamitin mo lagi yung application nila. And next naman ay ang kapartner din niya ang Maya Personal Loan na makikita nga din dito sa may Maya application. So dito naman mas malaki din ang pwedeng ma-loan dito. Dahil first time, pinaloan nila ako ng 15,000 pesos agad-agad. So dito up to 250,000 ang maximum na pwede natin ma-loan and monthly installment siya. 6 to 24 months. Yun nga lang, pinaka-downside dito, once na ikaw ay ma-overdue, kahit na isang araw lang yan, makalimutan mo na, ayan, may babayaran ka pala sa kanila, nako, kabahan ka na dahil sa mga susunod na pag-reloan mo dito sa Maya Personal Loan, nako po, hindi ka na nila parere-loanin agad-agad ulit. So ako, ilang buwan na ang nakakalipas, hanggang ngayon di pa rin nila ako pinapa-reloan dahil na-late nga ako isang araw lang. O diba, sana baka naman Maya Personal Loan, pwede na ulit. At ang next nga natin dito, pero guys ha, kahit na ma-overdue ako dito, wala ako dito natanggap na harassment. I swear, dito sa may Maya Personal Loan, wala talaga. Dahil okay kausap yung mga customer service, tatanungin nga nila kung bakit hindi ka nakapagbayad at kung kailan ka nga magbabayad. At ang next na nga natin, walang iba, kundi ang Maribank. Ayan na dati ay C-Bank. Nag-rebrand sila. Nagpalit sila ng pangalan into C-Bank. At dito, pwede ka nga ding makapag-save ng pera mo, gawin mo siyang alkansya. Ayan, online alkansya na tayo, natutubo yung pera nyo. So dito sa C-Bank, kailangan muna lagi ka ding active user ng kanilang application. Kagaya sa may Maya, kagaya sa GCash, kailangan active user ka bago ka nga nila ma-offeran ng malaking amount or
para mas maging qualified ka nga agad-agad sa kanilang loan. Dahil dito, sobrang liit lang ng interest, 2.95%. O diba? And pwede mo lang naman siyang bayaran na 3 up to 12 months. Kaso nga lang dito, hindi siya buong matatanggap pero sobrang liit lang naman na makakaltas. Documentary stamp tax lang. Kagaya sa Maya Easy Credit, meron din ganon na kinakaltas. So itong mga binabanggit ko na to, kung hindi man kayo ma-offeran agad-agad or kung ma-reject man kayo, kung hindi man to available pa sa inyo, ay huwag kayong malulungkot. Dahil ang mahalaga, ayan, itry nyo pa din, gamitin nyo pa din yung kanilang application para ma-offeran nga din kayo in the near future. Hindi man ngayon, in the future, malay nyo, mga ilang months lang, ma-offeran nila kayo agad. Dahil nakikita nga nila na active user ka ng mga applications na yan. At ang last but not the least ay syempre hindi rin mawawala ang bilis. And ito, ang tagal ko na ding nagawa ng video. Yung unang-una ko is last year pa yata yun. Dahil dito nga, pwede kang makapag-buy now and pay later at pwede ka nga ding makapag-cash loan at sobrang liit lang din ng interest. Sa umpisa, pwede ka nila ditong offer ng 1,000 ng 2,000. So, wag kayo dito mag-expect agad na super laki. Pero up to 40,000 pesos. And mali natin mas lumaki pa, diba? Dahil ang ganda din ng application na to. At may 3.49% interest nga monthly. And dito nga, if ever na ma-overdue kayo dito, pag kami tumawag sa inyo, guys, ay, nako, tawagan, sagutin nyo dahil okay to makipag-usap yung mga agents dito, yung customer service nila. Dahil pwede ka nga nilang bigyan nga ng payment arrangement, basta makipag-usap ka ng maayos at gagawan din nila ng solusyon yung problema mo sa utang mo sa kanila. So ayan, wala ako dito natanggap na harassment. Basta, pagka may tumawag agad-agad, sagutin nyo. Dahil pagka nga na-offeran kayo dito, mabilis ding tataas yung credit limit nyo basta good payer kayo and I suggest on time na lang kayong magbayad dahil meron nga din ako dito nababasa online na pagka super aga nila magbayad, nare-reject nga sila. And dito naman sa may bilis, pwede ka dito mag-provide nga sa may proof of billing kung hindi ka pa nagbabayad ng bills nyo sa bahay nyo. Pwede mo nga gamitin yung nakapangalan sa may parents mo, basta mahalaga is same kayo ng address. And syempre, mas okay kung meron kayong trabaho dito pagka maglo-loan kayo para mas mabilis nga din kayong ma-offeran and ma-approve. So that's it guys. Yan yung mga talagang maaasahan nyo. Wala kayong matatanggap na harassment na super kulit, sobrang daming tawag. So walang sobrang daming tawag dyan guys. Hindi nyo na kailangan i-silent yung phones nyo pagka yan yung mga in-applyan nyong utangan online. Basta syempre, be a responsible borrower, please. Pagka hindi nyo po kayang bayaran, huwag nyo na pong ipagpatuloy. Kung wala kayong inaasahang pera doon sa may due date na ipapakita sa inyo, better wag i-accept. And if ever man nga na ma-overdue kayo, please wag nyo takbuhan. Kausapin nyo ng maayos at pwede kayong mag-ask sa kanila ng payment arrangement dahil okay tong mga loan applications na to. So that's it for today's video. Comment down below kung nagustuhan nyo yung video na to at kung na-offeran na din kayo sa mga nabanggit ko dito. At share your experience na din kung maganda man yan or hindi para maging aware nga din ng lahat at mabasa ko na din. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!